Hawak-hawak ko ang pure olive oil ni Doña Elena. Kilala niyo ba si Doña Elena? Well, ako hindi ko din kilala. Anyways, nilagay ko na nga pala sa ating frying pan. Kasi nga, I have decided to cook creamy spinach pesto. At nung mainit na yung olive oil, nilagay ko na din yung ating tinadad na chinap-chap na garlic. Nung naging brownish na yung ating garlic, sinunod ko na din ang ating all-purpose cream. Ito yung magpapa-creamy sa ating pesto or pasta. At hinalo-halo. Naisipan ko lang namang gumawa nito dahil nagki-crave talaga ako sa spinach pesto. Kasi naman, nakabili ako sa market ng napakamurang spinach. Yes guys, sa talipapa ko lang siya nabili. At 20 pesos lang yung isang tali. Magsasalad nga sana ako pero mas nagki-crave ako sa pasta eh. Kaya ito na, gagawin ko na siya. And I just wait until the all-purpose cream simmers. And I add the cream cheese. 4 slices or 4 tiny blocks of cream cheese ang nilagay ko. So, sa isang box na cream cheese, meron siyang 8 ounce na cream cheese inside. So, hinati ko lang naman siya. So, nasa 4 ounce na cream cheese. At 1 box na all-purpose cream. And then as you can see, nilagay ko na din pala yung chicken. Kasi nga, tsaka ko pa naisipang lagyan ng chicken. At isinunod yung ating Knorr broth cubes, konting-konti lang. Tsaka yung ating salt. At nilagay ko na din ng ating spinach. Nung natunaw na yung cream cheese, tsaka ko nilagay yung ating mga leaves. At hinalo-halo. Wow, healthy na ito. Pwede sa mga bata. Pero laman, yung mga bata dito ayaw nila eh. Kasi di sila mahilig sa may mga cream. And so, as you can see, nilagyan ko na din pala siya ng sugar. Para naman mag-balance yung lasa. Konting-konti lang din guys. Tapos nilagyan ko din pala siya ng pepper. Hindi nilang nakita. Kasi nga nahirapan ako ditong maghawak sa cellphone. Nag one hand lang tayo guys. At inalo-halo ng ganyang hanggang sa mag-mix na talaga lahat. At saka ko naman inad yung ating oregano pampabango. Ayun na nga, after kong hinalo-halo lahat, at nag-melt na yung cream cheese, tsaka ko inad yung ating pasta. Our penny pasta. At hinalo-halo. At syempre, luto na din yan guys ha. Nilagay ko na din pala yan sa boiling water kanina, di nyo lang nakita. At hinalo-halo ng ganyan. Slowly but surely lang pagkahalo. Kasi nga ayaw naman natin siyang masira, di ba? At nilagyan ko na din siya on top ng garnish na ating leaf sa spinach. Gumawa na din pala ako ng spinach sauce. Yung gusto ko yung ma-achieve talaga yung green na green. Nilagay ko na din pala siya sa ating grinder. And ayan na, voila! Tapos ko na siyang mag-grind. Yung puti-puti na yan guys sa parang milk is bubbles niya lang yun. Tsaka nga pala, hinaluan ko yun ng konting water at konting olive oil. At meron na din pala yung salt and pepper. At tsaka ko siya nilagay sa aking cute na cooking pot. And wait until it simmers. And this is it. Medyo sticky na siya. And medyo na-achieve ko na yung pagka-green ng ating spinach. Masarap nga din pala ito guys, ipakain sa mga babies. Kasi nga as you can see, napaka-healthy kasi green na green. Hinalo-halo ko na muna para maging super sticky siya. At inantay kong medyo mabawasan man lang yung water niya. Ganyan lang, halu-haluin hanggang sa ma-achieve mo na talaga yung perfect consistency. Oops, ano daw? And ayan na, green na talaga siya. Wow na wow! Pwede na pang plating.
Kasi nga ang purpose ko lang talaga dito is pang plating ko lang talaga to siya. Pero nung tinikman ko, masarap naman pala yung lasa. Kaya pwedeng-pwede mo din siyang ihalo sa ating pasta. At kung gusto nyo talagang green na green yung pasta nyo, ganyan lang ang gawin nyo. Next time naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa nung napaka-green talaga na pasta. Hindi na siya masyadong maganda tingnan. Oh, tingnan nyo guys. Pero, sa lasa, bet na bet mo naman. Yes, magiging bet mo talaga ito. Almusal na nga pala to guys. Kaya naman, gutom na ako kasi 8:30 na. At dahil nga gutom na ako, ayan ang nangyari. Di ko na maintindihan kung paano ko ito ginawa. Kung paano ko ito pinlate. Parang hindi pinag-isipan. Pero okay lang yan. Basta nakakain naman. Basta ko lang talaga siyang nilagay dyan. Ay, ewan. Next time guys, gagalingan ko na. Basta ngayon, ang iniisip ko, makain ko na sana siya. Kasi nga, kagabi kasi, hindi na ako nag-dinner kasi nga parang busog ako. Kaya ito ngayon, pagkagising ko sa umaga, nag-crave tuloy ako ng pasta. Nilagyan ko na lang din siya sa gilid ng egg kasi naman parang may kulang sa plating eh. Pero mas maigi sana kung lemon ang ilagay sa gilid para maganda tingnan. Pero okay na yan. Yellow pa rin naman yung egg. O, diba? At ngayon, it's time for me to taste the pasta. Kitang-kita nyo naman, napakasarap. Di lang masyadong halata sa mukha ko. Kain tayo! Basta ako, nag-enjoy ako dyan sa kinakain ko. At di lang masyadong halata. Di lang ako masyadong nagtawa or nangiti. 9 a.m. na pala to guys. Tsaka pa ako nakakain ng breakfast. Next time talaga, madaling araw ako dapat mag-start para maaga tayong makakain. Pero joke lang, pwede naman na ito. Nag-video na lang ako, di na ako nag-live. Next time na lang ako magla-live. At hanggang dito na lang tayo sa ating pag-voice over. Ubusin ko muna to aking pasta. Pero parang nakaka-boring kumain na mag-isa, 'di ba? Tapos na kasi sila lahat kumain. Ako na lang mag-isa. Kaya mas okay talaga na may kausap ka habang kumakain ka, 'di ba? Wala akong maibigay sa inyo na recipe, guys, kasi nga tansya ko lang talaga to lahat. Pwede na pang soup. Ang sa pasta, hindi ko na nakilo kung ilang kilo yun. Or baka kalahating kilo lang yun or 1/4 lang, di ko sure. Basta tansya lang to lahat guys. Pati nga yung mga salt, pati yung mga sugar, pepper, tansya lang lahat. Depende pa rin sa panlasa nyo, di ba? Kung gusto nyo matamis, maalat, or kung gusto nyo naman matabang. It's up to you and it's up to me kasi nga ako lang din kakain ito. And that's all for today. Ubusin ko na muna itong kinakain ko. Thank you for watching. Bye! At